Kuya EJ, hindi pa dumarating si Jesus para iligtas tayo. Paano po naligtas yung mga tao noon mula nila Moses at Abraham? Kung ang salita pa lang ng Diyos ang meron at hindi pa bumababa si Jesus para bayaran ang kasalanan natin. Paano po sila nakarating sa langit kahit wala pa si Christ noon? Sige, para mas malinaw, ganito. Lahat tayo na mga tao ay may anino. Tama? Isang tao, isang anino. Ang anino, hindi pa ito ang totoo, pero ito ay hugis, turok at patunay na may darating na tunay na bagay. Ganito ang lumang tipan. Ang mga alay, dugo ng tupa, kautusan, propesiya, lahat yan ay anino. At sino ang tunay? Si Jesus. Hebrews chapter 10 verse 1, ang kautusan ay anino lamang ng mga mabubuting bagay na darating. Sa lumang tipan, hindi sila naligtas dahil sa mababait sila, hindi dahil sa good works, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Naligtas sila sa iisang paraan, pareho ng paraan natin ngayon. At ano yon? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang faith nila ay nakatingin sa future. Ang faith natin ay nakatingin sa past. Romans chapter 4 verse 3, naniwala si Abraham sa Diyos at iyon ang itinuring na katwiran sa kanya. Ibig sabihin, ginawa silang matuwid dahil sa pananampalataya, hindi sa gawa. Kung iisipin mo, ang hirap nun, maniwala sa tagapagligtas na hindi mo pa nakikita. Pero iyon ang ginawa nila Moses, Abraham at ni David at ng lahat ng mga lingkod ng Diyos noon. Nagtiwala sila kahit hindi pa nila nakikita ang katuparan. At minsan, kailangan din natin ng paalala na ganoon pa rin si Lord ngayon. Kaya kung gusto mo ng maliit pero malakas na reminder sa araw-araw, yung simpleng hawak mo lang pero tumatago sa message, trust God always. Click mo na lang ang link para magpaalala sa'yo na palagi kang magtiwala sa Diyos. Sa lumang tipan, tuwing may inaalay ng tupa, hayop, dugo, hindi yon ang nagliligtas. Hebrews chapter 10 verse 4, hindi kayang alisin ng dugo ng baka o tupa ang kasalanan. Ibig sabihin, ang lahat ng alay ay pahiwatig, paalala, propesiya sa paparating na tagapagligtas. Ang bawat pagtulo ng dugo sa altar ay parang sinasabi, darating ang kordero ng Diyos. Nang si Jesus ay mamatay, hindi lang niya tinubos ang mga kasalanan ng tao mula ngayon. Tinubos niya rin ang pananampalatayang nauna sa kanya. Roma chapter 3 verse 25, si Kristo'y inalay upang maging pantubos, ipinakita niya ang kanyang katwiran dahil tiniis niya ang mga kasalanan noong una. Boom! Yun ang sagot. Ang kamatayan ni Jesus ay retroactive. Umaabot pabalik sa lumang tipan at umaabot hanggang ngayon. Two people, one cross. Unang tao, si Abraham, looking forward. Nakatingin siya sa darating na Mesaya. Ikalawang tao, tayo, looking backward. Nakatingin tayo sa Mesaya na dumating na. Pero iisang direksyon ang pinaniniwalaan nila at natin, the cross of Christ. Kaya napatunayan natin na walang ligtas sa mabubuting gawa, walang ligtas sa tradisyon, walang ligtas sa pag-alay ng mga hayop, walang ligtas sa relihiyon, sa lumang tipan at sa bagong tipan. Iisa lang ang tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus. At ang kadakilaan ng Diyos ay eto, mula nung una pa lang, hindi siya kailanman na late. Nakaplano na ang krus at sino man ang sumampalataya noon man o ngayon ay kanyang ililigtas.